Tayo po ngayon ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan doon po sa Awit chapter 66. Ito po ay mayroong 20 talataan. At nandito po ang ating pag-aaral. Babasahin lang po natin ang verses 1 to 8 to save time. Psalm 66, 6 na po at 6, pasimula sa talatang 1 hanggang sa talatang 8, ang atin pong babasahin. Tayo po'y tumayo bilang atin pong pagpupugay sa Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Nandiyan na po ba kayo? Okay, basahin po natin from verse number 1, handa, basa. Mga kaingay kayong may kagalakan sa Diyos buong lupa. Awitin ninyo ang kaluwalhatian ng Kaniyang pangalan. Paluwalhatiin ninyo ang pagpuri sa Kanya. Inyong sabihin sa Diyos, napaka-kakilakilabot ng iyong mga gawa. Sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan, ay magsisuko ang iyong mga kaaway sa iyo. Buong lupa ay sasamba sa iyo at aawit sa iyo. Sila'y magsisiawit sa iyong pangalan. Kayo ay magsiparito at tingnan ninyo ang mga gawa ng Diyos. Siya'y kakilakilabot sa kanyang gawain sa mga anak ng mga tao. Kaniyang pinagiging tuyong lupa ang dagat. Sila'y nagsidaan ng paa sa ilog. Dooy nangagalak kami sa Kanya. Siya'y nagpupuno ng Kaniyang kapangyarihan magpakailanman. Papansinin ng Kaniyang mga mata ang mga bansa. Huwag magpakabunyi ang mga manghihimagsik. O purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong mga bayan, at iparinig ninyo ang tinig ng Kanyang kapurihan. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Kami nga po ay nandirito sa bahaging ito ng pagbubulay ng inyong banal na salita bilang pagkain po ng aming buhay espiritual. Salamat po Ama sapagkat mayroon kang salita na siyang hahamon sa amin. Salita upang turuan kami ng aming buhay kung paano kami mabubuhay bilang inyong mga anak. At aming Panginoon, hinihingi ko nga po ang inyong patnubay sa aming lahat. Tutulungan mo po, Panginoon, ang inyong lingkod sa pagsasalita. Bibigyan mo po ng inyong biyayang karunungan, ng inyong kahusayan, ng gabay ng inyong Santong Espiritu. At aming Panginoon, kayo rin nga po ang magpapala sa lahat ng mga nakikinig. At sasamahan mo nga po kami sa pagbubulay na ito. Ama, ito po ay amin dalangin at hinihingi po ang lahat sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. Okay, so ngayon pong umaga, sabi ko nga po kanina, ito po ang ating ika-6 na buwan sa taong ito at tayo po ay nasa sa atin pa rin pong paksa. Gratefulness to God for His unfailing faithfulness. So, nandidiyan pa rin po tayo sa paksang yan. At diyan pa rin po natin isinisentro ang atin pong pag-aaral. Sa pagsisimula po ng taong ito, ay akin pong binanggit na ang atin pong tema ay hanggang 6 na buwan. At pagkatapos noon, o kumbaga ay ating titingnan kung ano nga po baga ang nagiging biyaya ng atin pong pag-aaral. Kaya nga po, sa madaling salita, tayo po ay nasa mga huling bahagi na ng ating paksang ito. At kung inyong bibilangin, sa bawat buwan ay mayroon pong 4 na linggo. Kumbaga ngayon po ay nakaka-5 linggo na tayo o nakaka-5 buwan
Hindi agad tayo nakapagsimula sa paksang ito. Practically, nagsimula tayo ng ating paksa sa buwan ng February. At ngayon po ay June, ibig sabihin meron na po tayong 4 na buwang nagugol. Ibig sabihin po meron ng 16 na mensaheng na i-preach tuwing umaga ng linggo maliban sa ating evangelistic time na kung saan minsan din po ang sentro ay gratefulness pa rin po sa Panginoong Diyos. Ang ibig ko pong sabihin, sa mga buwan, sa mga linggo na atin pong napag-aralan ang paksang ito, ay umaasa po tayo ng pagkatuto or development sa ating spiritual na buhay in relation sa pagiging grateful o mapagpasalamat po natin sa ating Panginoong Diyos. Ano po kaya ang nangyari doon sa mga linggong yon sa ating personal na buhay? Okay? Alam po niyo mga kapatid, sa mga eskwelahan, ang mga guro po ay nagtuturo, meron po silang objectives. Ano po? Ganon din po naman sa Iglesia ng Panginoon. Tayo rin po ay nagtuturo na meron din po tayong objective. Na ito po ay ang spiritual maturity and development natin sa atin pong paksang mga tinatalakay. Ang atin pong araw ng linggo ay hindi po natin ginagawa bilang isang bahagi lang ng buhay na pag-araw ng linggo nandirito at nagsasama-sama at nag-aawitan, nag-aaral, and that's all, at walang anumang objective. Hindi po ganon. Ang atin pong banal na kasulatan ay nagsasabi na tayo po ay magsilago sa kaalaman ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya nga po mga kapatid, yun po yung ating nais ipaabot, na ang atin pong mga pag-aaral ay ninanais po nating kakitaan tayo, na tayo nga po'y dumating doon sa spiritual condition na kung saan po ay tayo nga po'y lumalago at nakikita po natin ang ating spiritual na kalagayan na kung saan po, sabi nga po, ay nagkakaroon na tayo ng kusang palo sa ating buhay spiritual upang tayo po ay lalo pang maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. So sana po ay yan ay nakikita natin. Sana po sa ating pagpunta sa church ay hindi nga lamang po dahil araw ng linggo at sa buhay ko'y mayroong isang araw ng linggo ako'y paparian na dun lang sa dahilang iyon. Sana po mayroon tayong magandang hangarin at nakikita sa ating buhay na ating nga pong maabot ang ating spiritual maturity sa atin pong Panginoon. So ngayon pong umaga, nandito nga po tayo sa ating pag-aaral. Mula nga po sa kapitulong ito, ay nandito po ang ating pag-aaral. Okay, so ito pa rin po yung ating paksa, gratefulness to God. At ito nga po ang isang bagay sa ating buhay na dapat mag-manifest. Ito po yung dapat na makita sa atin, na tayo po ay kinakikitaan, na tayo po ay tunay na nagiging mapagpasalamat sa ating buhay Kristiyano bilang tayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung dapat makita sa atin, na natututo tayo sa isang kalagayan ng buhay na tayo nga po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. At dito po sa ating binasang talata, mga kapatid, ay makikita po natin dito ang ilang bagay na kung saan po ay binabanggit ang pagpapahayag ng atin pong pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Doon po ay maidi-display natin yung gratefulness natin sa Diyos. Diyan po sa kapitulong ito. Nais ko pong inyong pansinin. Una, ay makikita po natin sa verse number 1. Ang manifestation of Christian gratefulness to God. May papakita po natin ito sa verse number 1
sa pamamagitan po ng ating pagpupuri sa Diyos, by praising God. Sabi po ng verse number 1, magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos, buong lupa. Make a joyful noise unto God, all ye lands. Well, alam po natin ang kinakausap diyan ay mga Israelites in the first place. Ba tayo po ngayon mga anak na ng Diyos, therefore, sa atin na rin po yung talatang yan. Tayo na rin po ang kinakausap diyan, na tayo po ay magkaingay. Ang ibig sabihin po dito ay tayo po'y magbigay papuri sa ating Panginoong Diyos. So ito po ang isang bahagi na maipapakita po natin yung atin pong pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Verse number 1. Okay? Pagpupuri, sabi po rito, make a joyful noise unto God. Tayo po ay nagpapakita ng kagalakan sa ating Panginoong Diyos. Siya po ay ating itinataas sa ating pong buhay. Siya po ay ating pinapupurihan sa ating buhay. At maaari po tayong mag-isipan ng marami mga bagay tungkol po dito sa joyful noise na ito. Ngayon po, nakaraang buwan, kagabi, maingay doon sa aming tabi. At maingay din naman. Masaya rin naman. Pero naririnig ko parang awit nila, ano yun? Yung kabayo? Yung ano yun? Diyos na kabayo, ano ba yun? No. Santong kabayo? Ano yun? Banal na aso, santong kabayo, ano ba yun? Hindi ko naiintindihan. Wala akong natatanda, wala akong alamang awit ngayon, wala akong teleseryeng naiintindihan sa ngayon. Pero yan po yung naririnig ko kagabi. Masaya rin naman sila. Nagising ako ng 2:00, yung aming kapitbahay, doon ko nakitang umuwi sa kanilang bahay, galing doon sa, yan ang paawit. Yan po yung kanilang tugtugan. Naka-loudspeaker sila. Pero ang sabi po rito sa atin, make a joyful noise unto God. So, isa po sa kapahayagan ng gratefulness natin, ayun pong tayo'y magpuri sa ating Panginoong Diyos. Verse number 2. Sa verse number 2, ay nandito po naman ang sinasabing, awitin ninyo ang kaluwalhatian, sing forth the honor of His name, make His praise glorious. Pangalawa po, not only to praise the Lord, but to honor the Lord. Atin po siyang pasalamatan, atin po siyang igalang. Yan po ang sabi. Sing forth the honor of His name, ang kaluwalhatian ng Kanyang pangalan, ang karangalan ng Kanyang pangalan. So, nandidiyan po ang pagpapahayag sa atin, nabigyan po natin ng karangalan ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Malinaw yan po sa ating binasang talata, na ang bibigyan nating karangalan sa buhay natin ay ang ating Panginoong Diyos. Sa anumang sitwasyon ng ating buhay, ang pagpaparangal ay sa ating Panginoon. Ang mga tao po ay hindi ganyan ang nature. Ang mga tao po ay palaging naghahangad na siya ang parangalan. Pero sa atin pong mga mananampalataya, ang sabi po ng ating talata ay bigyan po natin ng karangalan, ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos bilang kapahayagan ng atin pong pagpapasalamat sa Kanya. Pangatlo po, sa verse number 4, pagpapahayag po ng ating pagpapasalamat sa Kanya, ayon pong pagsamba sa Panginoon. Sabi po ng verse number 4, all the earth shall worship Thee, and shall sing unto Thee. So nandito po yung pagsamba sa ating Panginoon. Pag-awit, pagbibigay kaluwalhatian, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang sinasabi ng verse number 4. Manifestation na we are grateful to God by showing our worship to God. Yan po ang sinasabi ng ating talata. Verse number 5. Nandito po ang sinasabi ng verse number 5. Atin pong maipapakita ang gratefulness natin sa ating Panginoong Diyos by coming before the Lord.
yung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Na hindi po natin siya iiwan. Siya po ay ating lalapitan. Tayo po ay dadako sa Kanya sa ating buhay. Hindi natin siya iiwan o hindi natin siya tatalikuran. Yan po ay binabanggit ng ating talata. Ang sabi ng verse number 5, tayo'y magsiparito. Come and see the works of God. Naririyan po yung sinasabing tayo po'y lumapit sa ating Panginoong Diyos. Verse number 13, nandidiyan po ang another way of expressing our thanksgiving or gratefulness to God sa pamamagitan po ng atin pong pag-aandog. Sabi po, ako'y papasok sa iyong bahay na may mga handog na susunugin. Nandidiyan po at malinaw na sinasabi po sa talatang ito. Mga minamahal, ito po ay isa po lamang sa kaparaanan ng pagpapahayag po ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kung atin pong titingnan, bubulayin, iisipin, marami pa po tayong maipapakita sa atin pong Panginoong Diyos upang maipakita po natin yung sinasabi po nating gratefulness natin sa ating Panginoong Diyos. Marami pa po sa ating buhay, yung pong faithfulness sa ating buhay as Christians ay another way upang maipakita po natin yung ating gratefulness to our God. No? Sa iba't ibang kapanahunan, sa mga panahong ito, ay maaari po natin maipakita yung gratefulness natin by showing our faithfulness na binabanggit po ng ating paksa ngayong umaga. Sa buhay po natin, kung ano-ano yung ating nararanasan. No? Ang iba sa atin ay nakakaranas ng mga kahirapan. Tayo nagsisikap to improve ourselves. Pero hanggang ngayon, naririyan pa rin po tayo. Ang iba po naman ay nakakaranas ng mga karamdaman. Katulad sa aming tahanan, sa aking personally, ako po'y meron din pong sakit dito sa balikat, meron yung mata ko, mayroong problema. Sister Tess, naroon sa ospital. Siguro ang iba po sa atin ay meron ding sakit, hindi na lamang iniintindi, tinitiis na lamang, no? At kung ano-ano pa. Yan po ay mga iba't ibang karanasan po natin. But still, tayo po ay maaaring makapagpakita ng atin pong katapatan sa atin pong Panginoong Diyos. So mga kapatid, in the first place, naririto po at hinahamon tayo na atin pong maipakita na tayo po ay grateful sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay mapagpasalamat sa Kanya. Yun po ba ang ating kalagayan ng buhay? Grateful po ba tayo sa Panginoon? Mahirap po pagka tayo po ay nandoon sa mga kahapisan ng buhay, doon sa panahon na kumbaga ay napakahirap niyong maapuhap ang Panginoon. Napakahirap po na yung sabihin natin na I am grateful to God. Pero mga kapatid, naririyan po ang banal na kasulatan ay nagpapakita po sa atin ng mga dahilan kung bakit tayo po ay dapat maging grateful sa ating Panginoon. Mayroon po mga biyaya ang ating Panginoong Diyos. Now, tingnan po natin mula din po sa talatang ito, kung bakit po tayo po ay dapat maging grateful sa ating Panginoong Diyos. No? Tingnan po natin ang ating banal na kasulatan. Dito rin po sa chapter na ito, chapter 66, verse number 3. Tingnan po natin ang sabi ng talata. Sabi po ng verse number 1, make a joyful noise unto God, all ye lands, sing forth the honor of His name, make His glorious praise glorious. And then tingnan po natin ang verse number 3, kung anong meron sa Diyos. Ang sabi po ng verse number 3, ang atin pong Panginoong Diyos, kung bakit tayo ay dapat maging grateful, ay sapagkat Siya po'y kakilakilabot na Diyos. Siya po ay kakilakilabot na Diyos. Yan po ang sabi ng ating talata. Thank you,
So yan po ang sabi, say unto God, how terrible art thou in thy works. So makikita po natin dito kung bakit tayo dapat maging grateful. Ang sabi po ng talata, God is a terrible God. Siya po ay isang terribling Diyos. Sabi po sa Tagalog, kakilakilabot na Diyos. Aha. Hindi po siya isang Diyos na kung ano lamang na Diyos. Isang Diyos na maliit. Isang Diyos na walang magagawa. Isang Diyos na kumbagay pipitsugin, na napipitikin mo ay tatalsik siya. Hindi po ganon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng ating talata, siya po ay isang kakilakilabot na Diyos. Terrible God. Okay. At yun po ay dapat nating makita sa ating buhay upang tayo po ay maging mapagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ano pong makikita natin bilang siya po ay Diyos na kakilakilabot? Makikita po natin na ito pong Diyos na ito, sangayon na rin po sa talata, sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay magsisuko ang iyong mga kaaway sa iyo. Alam po natin mga kapatid, bahagi po ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng kanyang mga kaaway ay susuko sa ating Panginoong Diyos. Yan po ay bahagi ng pagiging kakilakilabot ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang isa sa ibig sabihin ng kakilakilabot na ito, na ang ating Diyos, lahat ng kanyang kaaway ay kanyang pasusukuin. At alam po ninyo kung mayroon pong number one na kaaway ang atin pong Panginoong Diyos, ay walang iba kundi si Satanas. Doon po sa Hebrews chapter 2, 14 and 15, ang sabi po ng talatang ito, kung inyo pong nalilimutan ng talata, buksan po ninyo, ang sabi po ng ating talatang ito, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, si Jesus ang tinutukoy, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. So makikita po natin ang kakilabutan ng ating Panginoon kung bakit siya kakilakilabot ay sapagkat yung kaaway na si Satanas ay kanyang ginapi. Ay sino po ba itong si Satanas na ito? Alam po natin na ang Satanas na ito ang siyang dahilan kung bakit ang tao po ay napahamak. Itong Satanas na ito ang dahilan kung bakit tayo po ay nagkasala, kung bakit ang tao ay nahulog sa kasalanan, kung bakit naranasan at nararanasan ng mga tao ang napakaraming mga iba't ibang kalagayan sa kanilang buhay. Yan po ay si Satanas. Pero ano po ang sabi ng ating talata? Bakit tayo magpapakita ng gratefulness sa ating Panginoong Diyos ay sapagkat ang Satanas na ito ay ginapi ng ating Panginoong Diyos. Ito pong dahilan ng pagkapahamak ng sanglibutan ay ginapi ng ating Panginoon. Kung bagaman sa ngayon ay nandiriyan at patuloy siyang nakagagawa, kumikilos, pero alam po natin, ultimately, ang Satanas na ito ay tatapon ng Diyos doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Kaya po mga kapatid, anong dahilan bakit tayo dapat maging grateful? Sapagkat yung hari, prinsipe ng kapahamakan, ay ginapi ng ating Panginoong Diyos. Ginapi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya po mga kapatid, tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Pangalawa, na makikita nating dahilan kung bakit
tayo po ay dapat magpakita ng gratefulness sa ating Panginoong Diyos. Siya po ay terrible sa kanyang gawa sa mga tao. Una, sa bansang Israel. Doon po sa verse number 6. Naroon po sila at nakaharap sa dagat na pula. Ano ha? Yan po ay dagat, sangayon po sa banal na kasulatan. Dagat na pula. At ang Israelita po ay patungo doon sa lupang pangako. Ano ang sabi po ng talata? Kanyang pinagiging tuyong lupa ang dagat. So sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, yun pong dagat na yun kanyang hinawi sa panahon ni Moses. Sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, upang ang mga Israelitang ito ay hindi abutan ng mga kawal ni Paraon at sila po'y makatawid sa dagat na ito at makarating doon sa sinasabing Promised Land. Kung kayo po'y nabuhay sa panahong iyon, makikita po ninyo ang dakilang gawa ng Panginoong Diyos. At kung inyo pong ilalagay ang inyong sarili sa ganong sitwasyon na kayo po'y hinahabol ng inyong kaaway at biglang nahawi ang ilog o ang dagat na inyo at kayo'y nakadaan doon, makikita ninyo at sasabihin nyo, salamat po sa iyo, O Diyos. Yan po ay binabanggit ng ating talata. At ang mga Israelita nga po'y napagpala ng ganitong bagay. Mula po rito sa verses 6 to 12, ay makikita po natin dito ang gawa ng Diyos sa mga anak ni Israel. Kung bakit sila po ay dapat maging grateful. Ang sabi po ng talata sa verse number 7, siya ay nagpupuno ng kaniyang kapangyarihan magpakailanman, papansinin ng kaniyang mga mata ang mga bansa. And then, ang sabi po rito, verse number 9, umaalalay sa ating kaluluwa sa buhay at hindi tumitiis na makilos ang ating mga paa, sapagkat ikaw, O Diyos, tinikman mo kami, iyong sinubo kami na parang pagsubok sa pilak. No, naririyan po ang ating Panginoon. Nakikita po natin yung kanyang kapangyarihan sa buhay po ng mga Israelita. Okay? Ang sabi po rito, sa verse 11, iyong isinuot kami sa silo, ikaw ay naglagay ng mainam na pasan sa aming mga balakang, iyong pinasakay ang mga tao sa aming mga ulo, kami ay nangagdaan sa apoy at sa tubig, ngunit dinala mo kami sa saganang dako. Mga minamahal, yan po ay sa mga anak ni Israel. Kaya nga po, ang mga anak ni Israel ay nararapat po lamang magpasalamat sa Panginoong Diyos. Magpakita ng kanilang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. How about sa ating mga mananampalataya sa panahong ito? Makikita rin po natin na ang Diyos ay terrible, kakilakilabot sa kanyang gawa sa atin, sa kanyang iglesia. Sa kanyang iglesia, sa atin, na mga mananampalataya sa panahong ito. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa atin? Walang sabi po ng banal na kasulatan, kaniya tayong tinawag mula sa sanglibutang ito. Tinawag niya tayo mula sa sanglibutang ito, iniligtas tayo, binigyan tayo ng pag-asa ng langit na bayan, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, and ultimately, tayo po ay maghaharing kasama ng ating Panginoong Diyos. Alam na po natin ang maraming mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Inabot tayo sa ating kalagayang makasalanan. Pinatawad tayo. Binayaran ng Panginoon ang kasalanan natin. Doon sa Ephesians chapter 1, verse 7, siya po ay nagdusa, natigis ang kanyang dugo para sa ating kasalanan, upang tayo po ay maging banal at sakdal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. At ang bawat isang nakaranas sa ating Panginoong Diyos ay makapagsasabi po ngayon sa Panginoon, Panginoon, ako po'y may pag-asa sa iyo.
Salamat po, Panginoon, sa iyo, sa mga biyayang ito. Salamat po, Panginoon, sa pag-asang mayroon ako. Tulad ng sinabi ng awit kanina, Diyos o kayamanan. Naintindihan natin ngayon ang ating buhay. Naunawaan natin ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Marahil sinasabi ng marami, ang Diyos ay unfair. Dahil hindi ako mayaman, hindi ako tulad ng iba na sagana sa lahat ng bagay. Pero alam po ninyo, pag ating siniyasat ang banal na kasulatan, hindi po ang sukatan ay yung kayamanan, kundi ang biyaya ng Diyos. Ang sabi ng Psalms chapter 1, verse 1, Blessed is the man. Sino yung blessed man? Hindi po yung mayaman. Hindi po yung tanyag. Hindi po yung sikat sa mundong ito, kundi ang sinasabing mapalad na tao ay yung lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yung nakasumpong sa Panginoong Diyos, yung nakaunawa ng pag-asa ng kabilang buhay na pangako ng Panginoong Diyos sa bawat sumampalataya sa Kanya. Yun po yung blessed. Kaya nga po, tayo po'y makapagpapasalamat sa Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Sa akin nga pong karanasan, may mahirap pong mawalan ng kasama sa buhay. Si Cheryl, nawala yung kanyang tatay, may libing kahapon. Yung ating isang kapatid, gayon din. May mahirap yon. Pero, tayo po'y makapagpapasalamat sapagkat nakita natin sa liwanag ng banal na kasulatan na hindi ang buhay natin ay hanggang dito lang. Yun po yung ating ipinagpapasalamat Ang sabi nga po sa Tesalonica, huwag tayong maging katulad ng iba na walang pag-asa. Huwag kayong malungkot tulad ng iba na walang pag-asa. Kaya po anuman ang kalagayan ng ating buhay, sabi po ng kapitulong ito, ay makapagpapasalamat tayo at dapat tayo magpasalamat o tayo po ay dapat maging grateful sa ating Panginoong Diyos dahil alam natin kung ano ang buhay natin. Alam natin ang buhay natin. Nawawalay tayo sa ating mga mahal sa buhay. Anong ating ipinagpapasalamat? Wala sila sa purgatorio. Wala sila sa limbo. Wala sila doon sa paniniwalang within 40 days ay paikot-ikot diyan sa space, yung kaluluwa ng namatay. Yan po yung mga paniniwala Pero salamat sa Panginoon, noon pong mawala ang buhay ng aking kabiyak, pagkatapos nun immediately naroon siya sa presensya ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya po, tayo mga mananampalataya, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, tayo man ay humarap sa kamatayan, alam natin ang banal na kasulatan at masasabi nating, Lord, I'm still grateful to you. Panginoon, nagpapasalamat pa rin po ako sa iyo. Kaya nga po sa buhay ko, yun po yung aking binubulay. At yun po yung dahilan kung bakit ako'y nakakatayo ngayon. Siguro kung tatanungin nyo, Pastor, kayo po ba'y malungkot? Yes. Wala nga akong kasama Kagabi natulog ako, wala akong katabi Kinakapa ko yung unan, wala pero bakit? Bakit ako'y nakatatayo? Sapagkat mayroong salita ng Diyos na naririyan sa banal na kasulatan. Naririyan ang salita ng Diyos na aking pinagtitiwalaan. Mas mabuti yung kanyang kalagayan kaysa sa akin. Ang karamdaman ay sa katawang lupa lamang. Yan po ang pag-asa ng mga anak ng Diyos. Ang sabi nga po doon sa Revelation, ano yung sabi ron? Hindi ko sa uli yung talata ngayon. To be, 14:12? Basahin natin at baka mali yung aking quote na mali. Mapalad ang mga namamatay sa Panginoon. Yan po ang sabi ng talata.
So ang sabi rito, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Ano ho? Mapalad. So naroon na siya, kapiling ng Panginoon. Nung aking nililinisan yung kanyang sugat, the first time na aking nakita, talagang ako'y napaiyak. No? Talagang napaiyak ako. Talagang nalungkot ako. Every time na aking nililinis, yung kanyang sugat, talagang mahirap. Pero salamat sa Panginoon, ngayon wala na. Wala na. Katawang lupa lang yun. So mga minamahal, ito po yung ating pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Binigyan tayo ng pag-asa ng langit na bayan. Pag-asa ng tunay na mga mananampalataya. Kaya po tayo ay dapat maging grateful. Amen. Ngayon pong umaga, ang isa pong katanungan po sa ating lahat na naririto, maging sa aming mga kaibigan, kayo ho ba'y meron ng ganyang pag-asa? Isang araw tayo po'y mamamatay. Hindi natin alaman kung kailan. Hindi ko akalaing misis ko'y mamamatay that day, that night. Maging siya rin. Nung lalagyan siya ng tubulator, anong sasabihin mo sa amin? Bago ka lagyan ito. Sabi niya, hindi pa ako mamamatay. Wala pong naibilin kahit na ano. Walang sinabi sa akin, ikaw palaging kakain ng masarap. Walang sinabi. Hanggang sa yun na nga, natuluyan na, nawala na. Pero salamat sa Diyos. Mayroong pag-asa sa piling ng Panginoong Diyos. Sa aming mga kaibigan, mayroon po ba kayong ganyang pag-asa? Tsak po ba nyo ang langit? Tiyak po ba natin ang ating buhay na pag-alis natin dito'y makakapiling natin ang Panginoon? Okay. So, mayroon pong dahilan upang tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Now, bilang tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, paano po natin maipapakita ang atin pong gratefulness to God? Minsan sabi natin, Panginoon, I am grateful to you. Pero paano po natin maipapakitang we are truly grateful to our God? Minsan sinasabi natin grateful, but we are not grateful. Ako'y nagpapasalamat, but in reality ay hindi naman totoo. Sana po ay maging totoo mula sa katotohanan at liwanag ng banal na kasulatan. Okay, nais ko pong bigyan kayo ng mabilis sapagkat 5 minuto na lamang po ang aking time. Number 1, maipapakita po natin na we are grateful to God sa pagiging faithful natin by being faithful of attending the church regularly. Kung talagang tayo ay grateful to God, ay tayo po'y palaging pupunta sa tahanan ng Panginoon upang sumamba sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang sign ng gratefulness. No? Pero kung tayo po'y nananawa sa pagpunta sa church at sinasabi natin tayo ay grateful, ay we are not. Ano po ang sabi ng verse number 13? Ako'y papasok sa iyong bahay. No? Ako'y papasok sa iyong bahay. Ano gagawin upang sumamba sa Panginoon? Mga kapatid, kung talagang tayo po'y grateful, palagi sa puso natin, yes, we are human being. May mga limitasyon tayo, but deep within our hearts, we have that desire, Lord, every Sunday, not only every Sunday, every time na mayroon pong gawain sa iyong iglesia. Lord, nais ko pong makarating doon, nais ko pong maging kabahagi roon sapagkat ikaw ay aking pinapasalamatan. Amen? Number 2, diyan din po sa talatang yan, hindi lamang po faithful sa pagpunta sa church para mag-worship, but also faithful sa atin pong pagbibigay. Ang sabi po, ako'y papasok sa iyong bahay na may mga handog. May mga handog na susunugin. Offering. Yan po ang sabi sa ating banal na kasulatan. Sabi po, with burnt offering.
Ano po ba yung mga inihahandog ng Old Testament time? Naroroon po yung mga piling-piling hayop. Baka na walang dungis, pinakamaganda. Hindi po yan yung pinakapayat. Na minsan po, pagka sa Panginoon na, pinipili natin yung pinakapangit. Naalala ko po yung biro ni Pastor Ibanez, doon daw po sa isang church, diyan. Nanganak ng 10. Tapos, namatay yung isa. Ang namatay pa naman yung sa Panginoon. Yung sa Panginoon ang namatay. Ayun eh. Pero alam po ninyo, pag ikaw ay grateful, alaman mo bawat sandali ng iyong paghingay biyaya ng Diyos. Pero yung pinagtama-tama ng Panginoon, merong carbon dioxide, ihihinga natin yung ganong hininga, kukunin ng halaman, gagawing oxygen para tayo makahinga, merong araw, ang lahat ng yan ay biyaya ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos nung mamatay yung baboy, namatay yung sa Panginoon. Grateful! Pag tayo po ay nagpapakita ng gratefulness to God, ay nandoon po meron tayong ibibigay sa Diyos. At ang ating ibibigay ay yung pinakamaganda. Naalala ko po, nung ako'y makatapos ng high school, ang sabi ng tatay ko, ikaw ay sasakay sa barko. At humahanap ng kapitan dito sa Batangas. Alam po niyo, ang kanyang plano, hahanap siya ng magagandang mangga at ibibigay doon sa kapitan para siya maglakad sa akin. Alam po niyo, sa Malakias, yan din ang hanap ng Panginoon. Yung magagandang handog. Pero minsan ang ating inihahandog ay kung alin yung may sakit. Kung kailan wala na tayong panahon, Panginoon, pagka po ako'y nagkaasawa na at ako'y umaman, ay ako'y maghandog na sa iyo. Hindi po yan sign ng gratefulness. Sa may asawa ka o wala. Sa magkaasawa ka o wala. No. Pag ikaw ay grateful, gagamitin mo yung sarili mo sa Panginoon. Pangatlo po, verse number 13. Ikaw ay magpapakita ng katapatan in your commitment to God. Nandidiyan pa rin po, ang sabi ng talata, I will pay thee my vows. Babayaran ko yung aking mga panata. Pero mo si David may mga panata? Kayo ba'y mayroong panata? Wala naman siguro. Sabi ng Bible, kung ikay mananata at hindi tutuparin, ay huwag ka nang mananata sapagkat kasalanan. Pero kung ikaw ay grateful sa Panginoon dahil ng kaligtasang ginawa sa iyo, ay hindi mo kayang pigilan ang iyong sarili na hindi magbigay ng anumang panata sa Panginoon. Katulad ni Pablo, Christ shall be magnified in my life, whether it be by life or by death. Panata yun. Paglilingkuran ko ang Panginoong Diyos. So, mga kapatid, maipapakita po natin ang gratefulness natin sa Panginoon by being faithful sa ating commitment sa Kanya. Number 4, verse 16, by declaring God's goodness. Sa verse number 16, come and hear, all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul. Nandoon po yung pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoong Diyos. Sa iyong buhay, Lord, I will declare your goodness sa aking buhay. Panginoon, napakabuti mo. Salamat, Panginoong Diyos. Napakabuti mo. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa aking kabiyak. Bakit? Napakabuti ng aking kabiyak. Ako'y kanyang pinagluluto. Ngayon wala nang nagluluto na yung aking mga anak. Salamat sa mga mabubuting anak. Salamat sa Panginoon. Hindi niya ako iniwan ng maraming utang. Napakasinop ng aking kabiyak. Buhat noon hanggang ngayon. Alam nyo, nasusumpuhan ko ngayon. Dahil pagkakatangan ko ng pera ko, binibigay ko sa kanya. Bahala ka na kung anong gawin mo riyan. Hindi ko na iniintindi. Basta magtatithe, mag-o-offering. Pero nakita ko po, lahat ng kanyang gastos ay nakalista. Lahat ng kanyang gastos nakalista. Lahat ng resibo, 2,000 pa, hanggang ngayon, ipon pa niya.
Oo, ganun no. Sabi ko, grabe itong asawa kong ito. Kaya sabi ko sa mga apo ko, gayanin ninyo ang inyong mami. Pag natutunan nyo ito, hindi kayo maghihirap. Kaya po inipon ko yung maraming resibo at itatanong ko sa ating kapatid, ito ba kapatid, pwede ko nang itapo na o anuman? Ay napakarami na eh. Oh! Yun po yung aking pagpapasalamat. Aywan ko kung naririnig ng aking misis sa langit. Hindi na. Oh, but I am grateful. Napakabuti po ng Panginoong Diyos. Biniyayaan ng Panginoong Diyos. Pero mo itong misis kong ito. Nung dalaga pa siya, hindi ko pa siya kilala. Siya nagpipray. 7 years siya nagpipray na makasumpong ng asawa at ako ang kanyang nasumpungan. Pareho kami naglilingkod. Ipapahayag ko ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Aba, rain or shine. Nagsimula sa motor, kasama ko yan sa pagbibisitation sa gulod. No, hanggang kung saan kami napunta, kasama ko yan sa hirap at ginhawa. Masabi ko, grateful. Ipapahayag ko sa inyo ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi po ng verse 16, 17 and 19, tayo po ay makapagpapakita ng gratefulness sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagiging matapat sa atin pong pananalangin sa Kanya. Continually tayo po ay tatawag sa Kanya at mananalangin sa Kanya. Yan po ang sinasabi ng verses 17 and 19. Verse number 18, may papakita po natin ang ating pong gratefulness sa Panginoong Diyos sa kaparanan ng holiness ng ating buhay. Kabanalan ng ating buhay. Binanal na tayo, inilinisan na tayo, sabi sa Corinthians. Inaring ganap na tayo. At yung buhay na yon ay atin pong babanalin. Ating iingatan. Why? Because we are grateful to our God. Verse number 20. Ang sabi po ng talatang ito, maipapakita po natin ang ating gratefulness sa ating Panginoong Diyos by magnifying. Purihin ang Panginoong Diyos. Ano po ang sabi? Blessed be God which hath not turn away my prayer, nor His mercy from me. So, nandidiyan po. Mali ata yung binasa ko. O yun nga, ano po? So, yan po ang sabi ng talata. So, yun pong pagpupuri sa Kanya ay atin pong maipapakita bilang atin pong pagpapasalamat. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, pang-anim na buwan na tayo sa paksang ito. Anong development ang nangyayari sa ating buhay? Nandoon po ba at nahuhubog sa ating buhay ang isang kamalayan? Lord, ang akin pong buhay na ito ay patuloy na ipagpupuri sa iyong pangalan. Ano man ang mangyari, ano man ang kahinatnan ng buhay ko, Panginoon, ako'y magiging grateful sa iyo. Lord, gagawin ko po ang mga gawaing ipinagkakatiwala mo sa akin sapagkat ako'y nagpapasalamat sa iyo. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin, Diyos, aming Panginoon, salamat po sa inyo ngayong umaga. Tunay po, aming Panginoon, nandidiyan ang paksa po namin na pinaksa sa loob ng 5 buwan na ang nakaraan. Ngayon po ay ika-6 na buwan na. Na ito po ay aming pinapaksa, Panginoon, na mayroong layunin. Hindi nga po, Panginoon, for the sake na mayroon lamang kaming mapaksa, mapag-usapan. Lord, mayroon pong layunin kami. Tulad ng sinasabi ng inyong salita, na ma-develop nga po sa amin ang pagiging mapagpasalamat sa inyo. At maipakita po namin ang katotohanan ng buhay na ito sa pamamagitan po ng aming gawain sa aming sariling buhay. Tulungan mo po, Panginoon, ang iglesyang ito. Tulungan mo po kaming lahat, Panginoon. Nawa nga po, huwag lang kami magkasiya sa nakakapakinig linggo-linggo ng inyong mga salita. Kundi nawa nga po, Panginoon, ay makarating sa aming mga puso ang paghahangad na maipakita namin ang ugaling ito na kami po ay nagpapakita ng pagpapasalamat, gratefulness sa inyo. O aming Panginoon, tulungan mo po kami ngayong umaga. At salamat nga po sa inyong mga biyaya na ginawa na po sa amin
at patuloy mo pong ginagawa at gagawin pa. At aming Panginoon, samahan mo po kami sa mga oras na ito. Tulungan mo po, Panginoon, kami. Hipuin mo po, Panginoon, kami. Habang tayo nakatungo, nakapikit, ang ating mga mata. Sa aming mga kaibigan, ikaw ba ay mayroon ng tunay na dahilan para ikaw ay maging mapagpasalamat sa Panginoong Diyos? Iyo bang naranasan na ang pagliligtas ng Diyos? Masasabi mo ba, ako'y mayroon ng buhay na walang hanggan dahil tinanggap ko na ang Panginoong Jesus? Alam ko na ako'y palangit pag ako'y namatay. Sa iyo, kaibigan, kung hindi mo pa tiyak ang bagay na ito, wala pang dahilan sa spiritual na bahagi ng buhay mo para ikaw ay maging mapagpasalamat. Pero kung wala pa sa iyo ang kaligtasan, ito yung iyong pagkakataon para mo sabihin sa Diyos, Lord, salamat po. Napakabuti mo. Ang pagliligtas ng Panginoon sa Israel sa pagdaan sa dagat na pula ay isa lamang ilustrasyon ng pagliligtas sa spiritual na bahagi ng iyong buhay. Kaya't kung ngayong umaga sabihin mo, Lord Jesus, nais kitang maranasan sa aking buhay at ang iyong kaligtasan. Narito po ako. Tatanggapin kita sa aking puso. Meron po bang magtataas ng kamay ngayong umaga para sa pagtanggap sa Panginoon Diyos? Meron po ba? Sa taas, dito sa auditorium, sa aming mga kapatiran, sa ating mga kapatid, tunay bang nasa sa iyo ng buhay ang kaisipan na ikaw ay grateful sa Diyos? Ito na nga ba ang tunay na kalagayan ng buhay mo pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aaral sa paksang ito? Nakarating ka na ba doon sa kalagayan? Nakita mo sa iyong sarili na ikaw ay dapat maging mapagpasalamat sa Diyos. Nakita mo na sa iyong sarili, Lord, I have all the reasons why I should be grateful to you. Kung nakita mo na o kung hindi mo pa nakikita, this is your time to God. Lord, thank you. Salamat po sa inyo, O Diyos. At tulungan mo po, Panginoon, ako. I know I have to be grateful. I have all the reasons. Spiritual reasons, material, physical reasons. I have all the reasons, God, to be grateful to you. This is our time. Maaari nating kausapin ang Diyos. Maaari tayong lumapit sa Panginoon. Kung hindi kayo makalapit dito sa una, kahit diya sa inyong upuan. Yes, meron pa po ba? Marahil ngayong umaga, pwede niyo sabihin sa Panginoon, Lord, ito po ang mga bagay na pagsisikapan ko bilang pagpapakita ng aking pagpapasalamat sa inyo. Iniligtas mo po, Panginoon, ako po'y magtatapat sa inyo. Gagawin ko ang marapat kong gagawin bilang pagpapasalamat sa inyo. Mayroon pa po ba? Mapagpala po namin, Diyos. Salamat po sa inyo ng marami. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo. Sa lahat ng kalagayan ng panahon sa aming buhay, sa kahirapan, sa kaluwanan, sa kasaganaan, Lord, naroon po kayo. Napakabuti mo. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita, nakadluan ng mga katotohanan upang makita po namin na mayroon pong dahilan upang kami ay magpasalamat. Panginoon, narito po ang inyong mga anak, nakaluhod sa inyong harapan. Katagpuin mo po, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isa. At gayon din po sila mga nananalangin sa mga upuan. Lord, tugunin mo po
ang mga kahilingan. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyong salita na ibinigay sa amin mula sa aklat na ito ng awit. At nawa nga po, Panginoon, patuloy mo kaming paalalahanan. Ipalaala mo po sa amin, Panginoon, na kami po'y may mga dahilan upang maging matapat at maging grateful sa iyo palagi na. Ito po aming hinihingi sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.